LV Mendoza. Natigil si LV maging sa paghinga nang banggitin ng taong nakatalikod sa kanya ang buo niyang pangalan. Sunod ay umikot ito paharap sa kanya. Ang kulay itim at misteryoso nitong mga mata ay diretso nakatingin sa kanya ngayon. So, you're back. Ngumisi ang lalaki. Wait? Gulanta niyang sambit sa pangalan nito na mas lalong nagpangisi sa lalaki. Ako nga, LV. Puno ng pait ang tono ng boses nito. Tingnan mo nga naman. Sadya nga naman na maliit lang ang mundo, no? Sino mag-aakala na magkikita ulit tayo matapos mong maglaho noon na parang isang bula? Kinuha ni Wade ng isang fan na sigurado siyang Restromania. LV Mendoza, mother of twins, single mother. May munting ngiti sa labi ni Wade habang binabasa nito ang nasa resume niya. So, you're a single mother, huh? Bakit, LV? Hindi ka ba pinanagutan ng lalaking pinagpalit mo sa akin noon? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Yes, aplikante ka ba? Tanong ng isang guard na lumapit kay LV habang nakaupo siya sa waiting area at naghihintay na siya ng susunod na tawagin. Opo, bakit po? Magalang niyang tanong sa security. Kasi malapit ng cut-off tsaka may nahanap na raw po yata ang boss namin na magiging personal assistant niya. Ho? Gulat niyang ani. Pero ang sabi po sa akin ay maghintay lang daw po ako ng ilang sandali at ako na po ang susunod na tatawagin. Iyon din po kasing sinabi sa akin ng boss ko pasensya na. Malapit na rin kasi mag-lunch break. Paliwanag nito, nakakikitaan din ng pagkaawa sa mga mata. Ganun po ba? Malungkot na tumayo si LV. Salamat po. Mahigit 5 oras siyang naghintay para lang sa interview na ito, pero nasayang lang pala ang oras niya. Sayang naman ang paghihintay niya kanina. Kung sana lang ay naglabada na lang siya sa halip na umasa na matanggap siya sa trabaho na pinag-applyan niya sana na may malaking sahod. Di sana ay may ipangbibili na siya ng ulam nila ng mga anak niya mamaya. Pero siguro, ganun lang talaga ang buhay. May mga pagkakataon talaga sa buhay natin na nagsasayang lamang tayo ng oras kahit hindi pa naman natin gusto na magsayang. Siguro sadyang hindi lang talaga para sa kanya ang araw na ito at ang pagkakataon na makapagtrabaho siya sa isang kumpanya na may malaking sahod. Habang naglalakad siya sa lobby bitbit ang mga papeles ay nag-iisip din siya. Saan naman kaya siya makakahanap ng trabaho na may malaking sahod para sa mga anak niya? Sa panahon ngayon ay napakahirap na talaga na maghanap ng trabaho, lalo na kung undergraduate ka. Hindi na mabilang ni LV Mendoza kung ilang kumpanya na ang sinubukan niyang pag-applyan, pero sadyang wala talaga sa kanya ang swerte. Sa lahat ng kumpanya na yon ay hindi talaga siya natatanggap. Ang dahilan, isa lang siyang undergraduate at ang kailangan nila ay may diploma na maipagmamayabang maging experience. Marahil tama nga ang lola niya na sa panahon ngayon ay sobrang halaga na ng edukasyon. Kaya habang may pagkakataon ay magsumikap sa pag-aaral dahil ang edukasyon at pagsisikap lang ang tanging makakatulong sa atin para makaahon tayo sa kahirapan. Pero paano naman ang mga gaya niya na salat sa yaman at walang sapat na pera para makapagtapos ng pag-aaral? Paano naman ang kagaya niya na pinagkaitan ng mundo na makapag-aral na kahit gustuhin niya man na mag-aral ay hindi pwede sapagkat wala siyang sapat na pera? Mananatili lang bang ganon? Mananatili lang bang unfair ang mundo sa mga kagaya niya? Samantala, sa loob ng isang opisina ay galit na galit ang isang lalaki habang kaharap ang isang office worker na halos manginig ang buong katawan dahil sa labis na takot sa boss. Ang sabi ko naman, gusto ko yung mga matitinong aplikante, 'di ba? Bakit gano'n ang mga pumasok sa opisina ko? Bakit kay mamangmang nilang lahat? Bulyaw ni Wade Galvante.
Kaya napapitlag sa gulat ang babaeng office worker na ito. Alam niyo ba kung ilang oras ang nasayang ko para lang ma-interview ang mga walang kwentang yun? Kung bakit ba naman kasi hinayaan niyo na makapasok sa opisina ko mga walang kwentang yun? Wade was mad. Naghahanap siya ng bagong personal assistant dahil ang dati niyang assistant ay hindi na kinaya ang kasamaan ng ugali niya at nag-resign na. Nagkataon naman na ang HR nila ay wala, kaya siya na mismo ang nagkusa na mag-interview sa mga aplikante, pero hindi niya naman lubos akalain na doon na pala mauubos ang oras at pasensya niya. Wala man lang siyang napili dahil halos lahat ng mga interview niya ay mangmang. And he hates it. Ayaw niya na nauuwi na sa wala ang mahalagang oras niya. Wade Galvante is a very busy man. Pag-aari niya ang mga malalaki at kilalang kumpanya na meron saan mang panig ng mundo. Wala siyang panahon para magsayang ng mahalagang oras at malaking lokohan na rin ng mga walang kwentang tao. Kaya naman matapos tuluyan ng maubos ang natitirang pasensya niya, hindi niya na tinuloy ang pag-interview sa mga aplikante na nag-aantay pa sa labas. Pinasabi niya na may nahanap na siya kahit pang totoo ay wala pa naman. Baka kasi kung magpatuloy pa siya ay masigawan na lang niya ang mga aplikante. Bukas na bukas gusto ko na maghanap kayo ng magiging personal assistant ko. Yung tao na hindi bibusitin at magiging pasok sa standard ko. Do you understand me? Marahan at natatakot pa rin na tumangutang ho ang babae. Naiintindihan ko po, sir. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin po namin ang lahat para may mahanap po kami na magiging assistant ninyo. Tumayo na si Wade, ngunit hindi sinasadya na nasagi ng kamay niya kung saan nakalagay ang resume ng aplikante na dahilan para mahulog ito at magkalat ang mga papeles. Dahil sa gulat sa malakas na pagkahulog, napapitlag at hiyaw ng babae na mabilis naman na tinakpan ng bibig nang samaan niya ito ng tingin. Ako po ang mag-aayos yan, sir. Nauutal na sabi ng babae at saka mabilis na lumapit para magligpit ng nagkalat na resume. May isang resume ang umagaw sa pansin ni Wade, lalo na nang makita niya roon ng isang picture ng babae. At bago pa man makuha ng babaeng nagpulot ng resume, ay tinitigan niya at naunahan niya ito sa pagdampot. LV Mendoza, 28 years old. Binasa niya sa resume ng babae na sobrang pamilyar sa kanya at hindi maaari na mawala sa utak niya matapos ang ginawa nito. Mother of 7-year-old twins. Biglang nagwala ang puso ni Wade nang mabasa niya iyon. Ilang segundo pa siyang napapitlag at hindi rin lubos akalain. Nasaan ang aplikante na to? Bumaling ang tingin niya sa babae na agad naman na napatingala sa kanya. Nagsipag-alisan na po kanina marahil ang mga aplikante. Pabalikin siya. Mariin na utos niya. Pero paano po kung nakaalis na siya? Then gawin mo ang lahat para pabalikin siya. Nagagalit niya nang sinabi. Mabilis naman na tumayo ang babae at kumaripas palabas ang opisina niya para maabutan ng aplikante. Bumalik si Wade sa pagkakaupo sa office chair niya at tiningnan ng mabuti ang resume na hawak. So you're back, huh? Makahulugan niyang sabi habang nakatingin pa rin sa resume. LV Mendoza. LV Mendoza. Samantalang napatigil naman si LV sa paglabas ng building nang marinig niya ang buo niyang pangalan mula sa intercom. Attention LV Mendoza, if you are still in the building, please do not leave yet. Kindly return to the President's office immediately. Your presence is urgently required. Paulit-ulit yun na sinasabi ng babae sa intercom na ipinagtaka naman ni LV. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit siya pinababalik, kung saan siya nanggaling kanina. Ngunit tulad nga ng sinabi, bumalik na lang siya dahil baka may problema. Nakatayo siya ngayon sa tapat ng elevator at naghihintay na bumukas ito. Ilang saglit pa ay bumukas na rin yun at tumambad sa kanya ang isang alalang-alalang babae. Ma'am, kayo po ba si LV Mendoza? Ang tanong sa kanya ng maluhaluhang babae. Tumango siya. Opo, ako nga po yun. Ay, salamat naman sa Diyos at hindi ka pa nakakaalis ng kumpanya. Halata sa itsura ng babae ang labis na pasasalamat. Halika, sasamahan kita pabalik sa office ni Mr. President.
Humakbang na siya papasok sa elevator at kaagad naman na pinindot ng babae ang floor patungo sa floor kung saan sila nanggaling kanina, kung saan daw located ang office ng president. Miss, pwede po bang malaman ko anong dahilan kung bakit po ako pinapabalik? Tanong ni LV sa babae. Hindi po ba tapos na ang interview ninyo? Kanina po kasi pinaalis na ako ng security. Oo miss, tapos na nga mag-interview ng mga aplikante. Pero wala daw natanggap sa posisyon dahil ayaw ng presidente. Siya rin ang nagsabi. Hindi niya na lang itutuloy daw ang pag-interview at pauuwi na lang lahat ng mga aplikante na nakapila. Pero hindi ko rin alam kung anong dahilan at bakit pinababalikan niya. Paliwanag nito sa kanya na mas lalo namang ipinagtaka ni LV. Pagdating nila sa tapat ng pinto ng office ng presidente, sumungaw ang babae sa pinto ng office para iimporma ang taong nasa loob na kasama na siya nito. Pumasok ka na sa loob, miss. Sabi sa kanya ng babae kaya tumango at tumakbang na siya papasok sa loob. Lumingon pa siya sa likuran niya nang isara na ng babae ang pinto. LV Mendoza? Natigil si LV. Maging sa paghinga ng banggitin ng taong nakatalikod sa kanya ang buo niyang pangalan. Sunod ay umikot ito sa harapan niya. Ang kulay itim at misteryoso nitong mga mata ay diretso nakatingin sa kanya ngayon. So, you're back. Ngumisi ang lalaki. Oh, wait! Bulantang niyang sambit sa pangalan nito na mas lalong nagpangisi sa lalaki. Ako nga, LV. Puno ng pait ang tono ng boses nito. Tingnan mo nga naman. Sadya nga namang maliit lamang ang mundo. Sino ba mag-aakala na magkikita ulit tayo matapos mo maglaho noon na parang isang bula? Nagtiimbagang siya. Biglang bumangon ang labis na galit sa kanyang puso na akala ni LV ay matagal nang nawala sa puso niya. Ang walang hiyang Wade Galvante. Ang kapal naman talaga ng mukha nito para magmukha na ito pang galit. Akala ni LV noon ay nabaon na rin sa limot ang galit na nararamdaman niya. Pero kahit pa ilang taon nang lumipas, nandito pa rin pala. Sapat nang masilayan niya ang mukha nito para bumangon ng labis sa galit sa kanyang puso. Kinuha ni Wade ang isang file na sigurado siya na ang resume niya. LV Mendoza, mother of twins, single mother. May munting ngiti sa labi ni Wade habang binabasa ito. Naikuyom naman ni LV ang kamao niya dahil sa labis na galit. Pakiramdam niya ay kumukulo ang dugo niya ngayon. Hindi niya maibigan ang ngisi sa labi ni Wade na para bang minamaliit siya nito. So, you're a single mother, huh? Nag-angat ulit ito ng tingin sa kanya. Bakit, LV? Hindi ka na ba pinanagutan ng lalaking pinagpalit mo sa akin noon? Nananatili nang nakakuyom ang kamao niya sa kanyang gilid. Ginagawa niya ang lahat para lang mapigilan ng sarili na huwag sugurin ng walang hiyang lalaki at paulanan nito ng suntok. Ang mga anak mo, alam ba nila na bunga lamang sila ng kataksilan mo sa akin noon, LV? Alam ba nila na may nakakatandang kapatid sana sila ngayon kung hindi lamang pinili ng ina nila na ipalaglag ito para sa kabit nito? At that instant, she felt her patience snap. At bago niya pa man mapigil ang kanyang sarili, nakalapit na siya sa harap ni Wade. Binawi niya kay Wade ang hawak nito na resume niya at walang ano-ano ay pinunit niya iyon sa harapan nito. Kalimutan mo na lahat. Nagkamali akong umapak at sumubok ang kapalaran sa basura mong kumpanya. Galit niyang sinabi pagkatapos ay sinampal niya sa makapal nitong pagmumukha ang punit-punit na resume. Wala kang kwenta. Hindi niya hinantay pa kung ano ang sasabihin sa kanya ni Wade. Sa labis sa galit niya ay hindi lamang iyon ang ginawa niya. Inihulog niya rin lahat ng mga nakapataw na gamit sa mesa nito, dahilan kaya malakas ang nabasag ang vase. Sigurado rin siya na nabasag ang laptop at desktop nito. Matapos noon ay walang likod na umalis na siya. Paglabas niya ng pinto, ang gulat at takot na babae ang bumungad sa kanya. Hindi niya ito pinansin at basta na lang itong nilagpasan. At dahil naman sa labis na takot at gulat ng babae, ay hindi rin siya nito nagawa ng pigilan. Pagpasok niya sa loob ng elevator ay sa kanya lang niya hinayaan na pumatak ang mga luha niya na kanina pa nagbabadyang tumulo.
Hanggang ngayon, pakiramdam ni LV ay nanginginig pa rin ang buong katawan niya dahil sa labis na galit. Kung hindi niya lang naisip ang mga anak niya kanina, baka nasaktan o hindi kaya ay napatay niya na ang walang hiyang kwentang lalaking yon. Gamit ang basag na flower vase. Mabuti na lang at sumagi sa isipan niya ng kanyang mga anak, kaya nagawa niyang pigilan ang sarili niya. Kung siguro hindi siya nakapagpigil kanina, baka naghihimas na siya ng rehas ngayon, lalo na't isang maimpluwensyang tao si Wade Galvante. Mama, ano pong nangyari sa kamay at braso mo po? Bakit ka po may pasa? Ang nag-aalala na tanong ng anak niyang si Suho. Dahil sa labis na galit ay hindi niya naininda kanina ang lakas ng pagkakabanggaan niya sa elevator na naglikha ng malaking pasa sa braso niya. Ha? Wala. Nabangga lang ang mama kanina, anak. Sagot niya naman. Masakit po bang pasa mo, mama? Ulit na tanong ni Suho habang ang kakambal nito na si Koa ay nakatayo lamang sa tabi at nakatingala sa kanya. Hindi naman, anak. Hindi ko nga napansin kanina na may pasa na pala ako. Sagot niya at pilit na ngumiti sa mga anak para hindi na sila mag-alala pa sa kanya. Pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakauwi, ha? May mahalagang inasikaso pa kasi ang mama. Naging mabait naman ba kayo kay Aling Maneth kanina? Opo, mama. Kami po ni Ko ang nagbantay sa tindahan niyo po kanina. Kapag may bibili po, ay tinatawag lang po namin siya kaya po binibigyan niya po kami pareho ni Koa ng tig-20. Paliwanag ng anak. Talaga? Ang good boy naman ng mga anak ko. Malambing ang sabi sa mga anak bago ginulo ang mga buhok nila. May dalang mama na pansit, halika kayo at pagsaluhan natin. Dahil sa sinabi niyang iyon ay nagbuni ang kambal na anak at agad na nagmamadaling pumasok sa kusina. Pinaupo ni Suho ang kakambal sa isa sa mga plastik na upuan at sinabi na maghintay lamang ito doon dahil tutulungan siya nito na kumuha ng plato at tenedor. Aligaga si Suho sa pag-aasikaso sa kambal nito na sobrang behave naman kaya hindi maiwasan na napangiti siya habang pinagmamasdan niya ang mga anak. Wow, ang sarap naman po nitong pansit, mama. Masayang sabi ni Suho. Di ba, Koa? Ang sarap ng pansit na dala ni mama, no? At marahan na tango naman ang sagot ni Koa. Sige na, kumain na kayo ng marami pa. Udyok niya sa mga anak. Habang kumakain ng dalawa, nakangiti niyang pinagmasdan ng mga ito. 7 taong gulang na lang kambal na sina Suho at Koa. Si Koa ang mas matanda sa dalawa dahil mas nauna itong lumabas sa mga 10 minuto kaysa kay Suho. Pero sa kambal, si Suho ang mas mature mag-isip sa ngayon kasi hirap pa rin si Koa na makapagsalita kaya alagang-alaga ito ni Suho. Hindi naman alam ni LV kung anong kondisyon ng anak niya o kung may sakit ba ito. Hindi niya rin kasi ito maipa-check up sa mga specialist dahil wala siyang sapat na pera para doon. Mas mahina rin kasi ang katawan ni Koa kaysa kay Suho. Madalas itong magkasakit at masyado ring mahina. Ang sabi naman ng mga matatanda sa kanila ay late lang daw talaga matutong magsalita si Koa dahil wala naman siya nakikita na isa itong PWD. Oh, LV, nakahanap ka na ba ng bagong trabaho? Tanong sa kanya ni Manang Maneth. May-ari ito ng sari-sari store na madalas niyang pag-iwanan sa mga anak niya sa tuwing kailangan niyang umalis. Katulad na lamang kanina na kailangan niya maagang umalis para sa interview. Wala pa nga po, Manang eh. Malungkot niyang sabi sabay buntong hininga. Hindi ba naging maayos ang interview mo kanina? Sa kasamaang palad ay hindi po. Sobrang malas ko pa nga po eh. Ang dami ko na pong pinag-applyan pero laging wala. Sabi niya sa malungkot na boses. Nako, ganyan talaga ngayon. Pahirapan na makahanap ng trabaho. Pero huwag ka mag-alala. Siguro may darating pa naman para sa'yo na trabaho. Baka hindi pa para sa'yo yung pagkakataon na to. Sabi ni Manang Maneth na pinapagaan ang loob niya. Sana nga po. Kawawa naman po kasi ang mga anak ko. Magpapasokan pa naman, kailangan na po makahanap ng trabaho para sa kanila. Eh hindi na rin sapat ang kinikita ko sa paglalaba. Sobrang mahal ng mga bilihin ngayon. Nako, sinabi mo pa, ang 1,000 ngayon ay parang 20 pesos na lang ang halaga. Sobrang konti na lang ng mga mabibili mo.
Napakahirap pagkasyahin, lalo na para sa malaking pamilya. Nung panahon namin, napakalaking halaga na ng 1,000 na yan. Aba ngayon ay naku, ewan ko na lang. Sang-ayon naman ni Aling Marge. Isang dakilang chismosa sa kanilang lugar na madalas ay nakatambay dito sa tindahan ni Manang Maneth. Kaya nga po eh. Tsaka gusto ko rin po sana na ipa-check up si Kowa. Malungkot namang sabi ni LV. Oo nga, nakakaawa na rin yung anak mo, no? Pinapagalitan ko nga ang ibang mga bata dito na inaasar siya. Sabi naman ni Aling Marge, kaya mas lalo lamang na nalungkot si LV para sa anak niya. Matapos niya makabili ng sabong panlaba ay umuwi na siya sa bahay nila kung saan naabutan niya ang mga anak niya na naglalaro sa kanilang maliit na sala na magkaharap na nakaupo ang dalawa at share sa isang lumang toy car na binili niya noong medyo malaki pang kinikita niya sa paglalabada. Mga anak, paglalabada lang ang mama ha. Huwag kayo masyadong makulit ha. Bilin niya sa mga anak. Opo mama. Sagot naman ni Suho, samantalang si Kowa naman ay tumango lamang sa kanya. Hindi naman siya nag-aalala sa mag-aaway ang dalawa dahil sa alam niya kung gaanong kamahal ang dalawa ang isa't isa. Lalo na si Suho na sobrang patient pagdating kay Kowa. Pero minsan nasosobrahan na sa kulit ang dalawa kaya nagkakasugatan sila. Kailangan na ni LV na matapos ang labahin nilang mag-ina dahil bukas ay tatanggap ulit siya ng labada. Wala na kasi silang bigas at wala na rin siyang sapat na pera para mapagkasya nila hanggang sa susunod na linggo. Naubos na kasi ang pera sa kakapamasahin niya para lamang makahanap sana siya ng trabaho na hindi naman nangyayari. Matapos nilang kumain ng para sa gabing yun, maaga niya pang pinatulog ang mga anak niya para hindi na sila antok kinabukasan. Iiwan niya na naman kasi ang mga anak niya bukas kay Aling Maneth para makapaglabada siya. Mabuti na lang talaga at sobrang mabait naman sa kanila ang mga kapitbahay niya, lalong-lalo na si Maneth kaya pwedeng-pwede niyang iwanan sa kanila ang mga anak. Sa tuwing matatagalan bago niya kunin ang mga anak, ay sinusubukan niyang magbayad kay Aling Maneth na hindi naman ito tinatanggap dahil tulong na raw niyon para sa kanila ng mga anak niya. Mama, may tao po. Buksan ko po bang pinto? Mula sa kusina ay rinig ni LV na sigaw ng anak na si Suho na nasa sala pa. Abala siya sa pagluluto para sa almusal ng mga anak dahil maya-maya lang ay ihahatid na siya nito kay Aling Maneth kapag bumukas na ito ng tindahan. Sige anak, baka ang labahan ko na yan. Pakisabi na lang na iwan na lang niya rin sa pinto. Ha, ako nang bahala. Sigaw niya na naman. Okay po mama, sagot ni Suho. At binuksan na nga ang pinto dahil maya-maya lamang ay may nagsalita ulit. Mama, may mga tao po na naghahanap sa inyo. Hindi po nila dala ang labahan ninyo. Napakunot naman ang noon niya dahil sino naman ang bibisita at maghahanap sa kanya ng ganitong kaaga. Pinatay muna ni LV ang stove para hindi masunog ang niluluto niya at naglakad na palabas. Sino raw ang nariyan? Natigilan si LV sa pagtatanong na makita niya ang babae mula sa kumpanya ni Wade kahapon kasama ang dalawang malaking lalaki pa na parehong nakasuot ng suit. Magandang umaga po, Miss Mendoza. Magalang na bati sa kanya ng babae at yumuko pa ito sa harapan niya. Anong ginagawa mo dito, Miss? Tanong niya sa babae. Lumapit naman sa kanya ang kambal na anak niya at sinabihan niya ito na doon na muna sa kusina dahil may pag-uusapan sila ng babae. Tumalima naman ang dalawa at sinundan nila ng tingin ng babae na balot ng gulat at pagtataka sa mukha. Anong ginagawa mo dito, Miss? Ulit niyang tanong. Kaya napabaling ulit sa kanyang babae. Naglakad din siya palapit sa harapan nito. Ako nga po pala si Penny, ma'am. Sabi nito sabay lahad ng kamay sa harapan niya para makipagkamay sa kanya. May pag-aalangan namang tinanggap niya iyon. Kapag kuwan ay sinabihin niya ang babae na maupo muna sila sa lumang sofa at doon nila pag-uusapan ang sadya nito dito. Nandito po ako para subukan ka pong kumbinsihin na tanggapin ang trabaho na pinag-applyan niyo po sana kahapon. Ikaw daw po kasi ang gusto ni Mr. Galvante na maging assistant niya. Paliwanag sa kanya ni Penny. At sa sandaling marinig niya ang apelyido na yon, ay agad na uminit ang ulo niya at nasira ang araw niya.
Siya bang may utos na pumunta kayo dito ngayon? Ha? Tanong niya. Opo, ma'am. Walang hiya talagang lalaking yan. Sabi niya sa sarili. Gusto niya rin sanang magalit kay Penny pero naaalala niyang inutusan lamang ito ng boss niya kaya sinubukan niyang maging kalmado lamang. Pakisabi sa amo mo na wala akong balak na tanggapin ang trabaho na yan. Pakisabi na rin sa kanya na humanap na lang siya ng iba at tigilan niya na ako. Inaasahan na po ni Mr. Galvante na tatanggi po kayo sa trabaho na yon. Pero may isa pa po siyang offer sa inyo. Handa po siyang ilagay kayo sa mataas na posisyon na aabot sa mga kalahati o 1,000,000 ang sahod kada buwan. Basta po'y pumayag lang daw po kayo na magtrabaho po sa kumpanya niya. Naikuyom niya ang kamao dahil sa labis na inis. Ganun ba talaga ang tingin sa kanya ni Wade? Mukhang pera? Kung inaakala nito na maaakit siya sa inoffer nito na malaking halaga, pues nagkakamali ito. Sabihin mo sa magaling mong boss na kahit anong i-offer niya ay hindi ko tatanggapin. Malamig niyang sinabi. Kaya makakaalis na kayo. Pero Miss Mendoza, hindi na po ba talaga magbabago ang isip ninyo? Tanong ni Penny. Baka po pwede niyo naman po pag-isipan niyo muna ang alok niya at tawagan niyo na lang po ako kung tatanggapin. Ayoko. At hindi na magbabago ang isip ko. Hindi ko na kailangang pag-isipan ng matagal dahil buo na ang pasya ko. Hindi ko tatanggapin ang alinman sa mga offer niya kaya makakaalis sa kayong lahat. Sinubukan pa nga ni Penning kumbinsihin siya dahil magiging malaking tulong daw yon para sa kanila ng mga anak niya pero buong buo na ang pasya niya kaya pinaalis niya ng mga ito. Kahit kailan, ayaw niya ng kahit ano pang koneksyon kay Wade matapos ang nangyari sa kanilang dalawa noon at matapos siya nitong iwan na lamang. Kahit umabot pa sa bilyon na maging offer nito sa kanya, hindi niya iyon tatanggapin. Mama, sino pong mga yon? Tanong ni Suho nang makaalis na ang tauhan na pinapadala ni Wade. Wala. Kakilala lamang yun ng mama anak. Pagsisinungaling niya. Halina kayo para makakain na tayo ng almusal. Samantala ay gano'n na lamang ang galit ni Wade nung malaman na hindi tinanggap ni LV ang mga offer niya. And you didn't even try to convince her? Galit na galit niya tanong kay Penny na ngayon ay nakayuko na sa harapan niya at halatang nanginginig dahil sa labis na takot. Sinubukan ko naman pong kumbinsin siya, sir kaso ayaw niya raw po talaga. Takot na paliwanag ni Penny. Then try harder. Kahit anong mangyari, kailangan ko siya sa kumpanya ko na to. Kailangan niyang mapalapit sa akin kaya kailangan niyang tanggapin ang offer ko. Takot na takot pa rin na tumangu-tango si Penny. Naiintindihan ko po, sir. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko pong lahat para po makonvince ko po si Miss Mendoza na tanggapin po ang offer ninyo. At iyon na nga ang ginawa ni Penny at iba pang mga tauhan na pinadala niya sa bahay ni LV. Ginawa nila lahat para kumbinsin si LV pero ni isa sa kanila ay walang nagtagumpay. Kung kaya gano'n na lamang ang galit na naramdaman ni Wade. Ano pa nga bang gusto ng babaeng yan? Inis na tanong niya sa sarili. She's being nonsense and arrogant. Hindi pa ba sapat sa kanya ang offer ko na pataas na ng pataas para tanggapin niya yun? Nagagalit na si Wade at ganoon din ang nararamdaman ni LV. Dahil araw-araw na lang ay may ipinapadala na tao si Wade sa bahay niya para lamang alokin siya ng kung ano-ano. Konti na lang talaga at susugurin niya na ang walang hiyang lalaki na yon sa kumpanya nito at pagsabihan na tigilan na siya nito dahil hindi na nakakatuwa ang pinagagagawa ng hayop na yon. LV, sino yung mga nakapangkotse na laging bumibisita sa inyo ng mga anak mo? Halos araw-araw ka na nilang pinupuntahan Pangchichismis na naman ni Aling Marge habang bumibili siya sa tindahan ni Manang Maneth. Ay, mga kakilala ko lang po yun. Namiss daw nila mga anak ko kaya lagi nilang dinadalaw. Pagsisinungaling niya. Aba, mga sosyal palang mga kaibigan mo Ang gagara ng mga kotse nila. Sabi pa ni Aling Marge. Pero bakit hindi ka nagpapatulong sa kanila na maghanap ng magandang trabaho para sa mga anak mo? Aba sa mga itsura nila, mukha naman may mga alam silang disenteng trabaho para sa iyo. Kinuha na ni LV ang isang bote ng mantika na binili niya kay Manang Maneth.
Ayoko na pong abalahin sila sa mga problema ko, Manang. At bago pa man masumaba ang usapan at papunta sa kung saan-saan, ay nagpaalam na siya sa mga ito at baka kung ano pang mga subukang ungkatin ni Aling March. LV, gusto mo mautang ka ulit sa akin? Sigaw sa kanya ni Ligaya na siyang kilalang nagpapautang sa kanilang lugar. Nako, hindi muna mare. Alam mo namang wala pa akong pambayad sa mga ganyan. Sagot niya. Noong walang-wala talaga siya, si Ligaya ang naging takbuhan niya. Lalo na sa tuwing nagkakasakit ang kambal. Pero sobrang hirap ng may utang. Mabuti na lang at nakagraduate na siya sa utang niyang yon kay Ligaya na mahigit 20,000 din. Ilang taon niya rin yung pinagsumikapang bayaran. Kaya napakahirap talaga na magkaroon ng utang. Nakaka-stress. Sayang naman Mars, ikaw pa naman ang gustong-gusto kong umutang sa akin dahil pala bayad ka. Hindi tulad ng iba na binabaon na sa hukay ang hiniram sa akin. Tinawanan niya na lamang ito at takmang tatawid na siya sa kabilang kalsada nang kaunti na lamang ang dumadaang mga sasakyan nang bigla na lamang may itim na mamahaling sasakyan ang pumarada sa harapan niya at hindi niya na kailangang manghula kung sino ang tao na nasa loob. Isa lang naman ang taong kilala niya na pwedeng magmay-ari ng ganitong kaganda at kagarang sasakyan at hindi nga siya nagkamali ng iniisip dahil ilang sandali pa ay bumaba ng binata ng sasakyan at ang tao na pinakaayaw niyang masilayan ang nasa loob nito. May suot itong sunglasses habang sa harap ang tingin nito bago tumingin sa kanya at saka dahan-dahan na tinanggal ang suot na salamin. Hi LV! Kumaway pa ito sa kanya habang nakangisi. Napairap siya sa galit. Ang walang hiya. Talagang may kapal pa ng mukha na magpakita sa kanya matapos ang lahat? Gusto na naman ba nitong masampal? Hindi niya ito pinansin at tumuloy na siya sa pagtawid. Malaki ang mga hakbang niya. Mabuti na lang at wala namang sasakyan ang dumaraan ngayon. Dali-dali namang bumaba si Wade sa kotse nito para lang maabutan siya. Wait, LV! Nagawa nitong mahawakan ng kamay niya noong nasa gilid na sila ng kalsada. Kung kaya'y puno ng pandidiri na inagaw niya ang kamay niya at tinaliman niya ito ng tingin. Ano ba? Bakit mo ba ako hinahawakan, ha? Buliyaw niya dito. Sa sobrang lakas ng boses ay rinig na rinig iyon sa kabilang kalsada kung saan marami ang mga tao na nagtipon-tipon na akala mo ay may movie shooting na pinapanood. I wanted to talk to you, sabi nito. Talk to me? Para saan? Para sa mga walang kwentang offer mo sa akin? Hindi pa ba sapat sa'yo ang araw-araw na pagpapadala mo ng mga tauhan mo sa bahay ko? Galit niyang tanong dito. Alam mo, mabuti pa'y umalis ka na lang, Wade. Masyado mo nang inuubos ang pasensya ko. Pwede ba tigilan mo na ako? Naririndi na ako sa lahat ng mga pinagagagawa mo. Hindi na ako natutuwa. Gusto ko lang naman na mabigyan ka ng trabaho. Dahilan ni Wade na mas lalong nagpainit sa ulo niya. Bakit? Nangingi ba ako ng trabaho sa'yo, Wade? Nagmakaawa ba ako sa'yo na tulungan mo ako? Galit na galit pa rin na tanong niya dito. Bakit ba ikaw pang may ganang magalit? Ikaw na nga tong gusto kong tulungan. Sa sinabi ni Wade ay mas lalo lang na nag-init ang ulo niya. Nakakagigil talaga itong isang to. Masyadong mataas ang tingin sa sarili na akala at lahat ay kailangan ng pera nito. Oo, salat siya sa yaman at higit niyang kailangan ng pera para sa mga anak niya, na anak din ito. Ngunit kahit kailan ay hindi niya matatanggap ang pera mula dito. Sabihin man ng iba na ma-pride siyang tao, ngunit hindi niya talaga tatanggapin ang kahit katiting na salapi mula dito. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Wade Galvante. Ni minsan, ay hindi ko hiningi ang tulong mo. Kaya kung maaari lang ay tigilan mo ng kahangalan mo na to dahil wala akong panahon sa mga pambata mong laro. Kahangalan bang matatawag kung gusto ko lang na mapalapit ulit sa'yo? Seryoso na tanong ni Wade. Oo. Matapos ang lahat ng nangyari nun, isang kahangalan na gusto mong maging malapit ulit sa akin. Isa kang hamak na hangal, Wade. Matapos niyang sabihin yon ay hindi na nakagalaw at sumagot si Wade kaya naman ay iniwan niya na ito. Ngunit ang walang hiyang Wade Galvante talagang sinundan niya ito hanggang sa bahay nila
Nasakto naman na nakaabang sa kanya ang kambal niyang anak. Mama, sino po siya? Inosente na tanong ni Suho habang nakatingin kay Wade na animoy na pako na sa kinatatayuan nang sandaling masilayan nito ang kambal. Mga anak, pumasok na muna kayo sa kwarto. Huwag na huwag kayong lalabas hanggang hindi ko sinasabi. Utos niya sa mga anak na bagaman nagtataka ay sumunod pa rin sa kanya kahit nahalata sa mga itsura ang labis na pagtataka habang nakatingin kay Wade na nananatili namang nakatulala. Na makaalis ang kambal, galit niyang hinarap muli si Wade na nananatili naman na natulala. Ano ba? Di ba sabi ko sa'yo tigilan mo na ako? Bakit ba hanggang dito ay sinusundan mo pa rin ako? Pagalit niyang tanong. They are your children, right? Sa halip ay tanong ni Wade bago ibinaling ang tingin sa kanya. Pero bakit? Bakit kamukhang kamukha ko sila? Kumalabog ng malakas ang dibdib niya dahil sa sinabi ni Wade. Pero nagawa niya pa rin na tumawa ng peke. Ano ba sinasabi mo, Wade? Nahihibang ka na ba? Mabuti na lang at hindi siya naotal kahit pa ang totoo ay maging ang buong katawan niya ay nanginginig na ngayon. Hindi ako nahihibang, LV. Pero kailangan ko sabihin mo sa akin kung anong totoo. Bakit kamukhang kamukha ko mga anak mo? Lumapit sa kanya si Wade at marahas na hinawakan ang braso niya. Ako bang ama ng kambal? Ha? Sabihin mo. Kaya ako ba kamukhang kamukha ang kambal dahil akong ama nila? Nagtagis ang panga niya. Tigilan mo ang kaibangan mo na to, Wade. Hindi mo sila anak. Hindi tayo nagkaanak. Oh, really? Madilim ang mukha ni Wade. Matalim din ang titig nito sa kanya. Hindi ko sila anak? Pinaglolo ko mo ba talaga ako, Elvie? Eh bakit ba hindi ka nalang magsabi sa akin ng totoo? Sabihin mo sa akin kung ano ang totoo. Sinabi ko na nga, diba? Galit niyang sigaw. Sinabi ko naman ang totoo sa'yo. Ano pa bang gusto mong marinig, ha? The truth, Elvie. I deserve to know the truth dahil ramdam ko dito sa puso ko na mga anak ko sila. I deserve to know the truth, Elvie. Kaya pwede ba tigilan mo na to? Bago pa man ito matapos ang sasabihin, ay lumipad na ang kamay niya papunta sa mukha nito. Ang kapal-kapal talaga ng mukha mo para umakto ka ng ganyan. Matapos ang lahat ng ginawa mo. Matapos mong paniwalaan ang paninira sa akin ng walang hiya mong ina. Buong lakas na itinulak niyang palayo sa kanya si Wade. Wala nang tigil sa pag-agos ang luha sa kanyang mga mata. Naninikip na ang kanyang dibdib at abot langit na ang galit na nararamdaman niya. You want to know the truth, right? Gustong gusto mo malaman kung ano ang totoo, diba? Pwes oo, anak mo sila. Ikaw ang ama ng mga anak ko. Pero alam mo ba, Wade? Ikinakahiya ko na ikaw ang naging ama ng mga anak ko. Hindi ko matanggap na ikaw pang naging ama nila. Nalulumo si Wade sa mga narinig at unti-unti na rin pumatak ang mga luha mula sa mga mata nito. Nagkaanak tayo? Binuhay mong anak natin? Pero bakit hindi mo malang sinabi sa akin, Elvie? Bakit hindi mo malang sinabi sa akin na may anak tayo? Para saan pang pagsabi ko sa'yo ng totoo? Kung naniniwala ka sa kasinungalingan at paninira ng mama mo sa akin. Pagak niyang tawa at puno rin ng pait ang kanyang boses. Karapatan ko na malaman ang tungkol sa kanila, Elvie. Mga anak ko sila. Karapatan kong malaman na nabuhay sila. Galit na sabi ni Wade. Nagliliyab sa galit ang mga mata nito habang siya ay mas natawa. At karapatan ko rin noon na paniwalaan mo ako dahil ako nagsasabi ng totoo. Pero anong ginawa mo? Mas pinili mo na maniwala sa kasinungalingan na ginawa ng iyong ina. Sumbat niya dito. Kaya hinayaan kita. Hinayaan ko na paniwalaan mo ang kasinungalingan na mas pinili mong paniwalaan. Hindi ba masakit, Wade? Masakit na ang pinaniniwalaan mo na kasinungalingan ay nabunyag na? Elvie, umalis ka na, Wade.
umalis ka na. Malakas na pagtataboy niya dito. Doon ka na sa iyong ina na mas pinili mong paniwalaan ang mga kasinungalingan. Sinubukan ni Wade na lapitan siya. Hindi ko alam na nagsisinungaling lamang ang mama. Elfie, hindi ko alam. Really? Hindi mo alam o talagang tanga ka lang? Gigil na sabi niya. Alam mo, Wade, kahit kailan ay hindi magiging sapat ang mga dahilan mo para maniwala ako sa'yo at para mapatawad kita. Ginago mo ako. Ginago niyo ako ng mama mo at ng kabit mo. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin, sa amin, ng mga anak natin. Kaya mabuti pa'y umalis ka na. Lumayas ka sa harapan ko at wag na wag ka nang ulit magpapakita sa amin ng mga anak mo. Dahil hindi ka namin kailangan. At higit na hindi ka kailangan ng mga bata. Pinagtulakan niya ang paalis si Wade. Pinalayas niya ito at nang makaawa na lisanin na nito ang buhay nila ng tuluyan. Noong una ay ayaw pang umalis si Wade dahil gusto pa raw nito na makausap ang mga anak nila. Mabuti na lang at umalis din ito nang makita na nahihirapan na siyang makahinga. LV? LV! Kaagad siyang dinaluhan ni Manang Maneth nang makita siya nitong nanlulumo habang patuloy sa pag-iyak. Ayos ka lang ba? Hindi siya sumagot at tuloy lamang siya sa pag-iyak. Kaagad naman na lumapit din sa kanya ang iba pa nilang mga kapitbahay at may nag-abot sa kanya ng tubig. Lumabas na rin ang kanyang mga anak mula sa kwarto. Parehong umiiyak ang dalawa at hindi na siya magtataka pa kung narinig nila ang sigawan nila kanina. Sa totoo lang, hindi niya naman itinago sa mga anak niya ang tungkol sa kanilang ama. Alam ng dalawa na buhay pa ang ama nito. Sadyang hindi lang nila alam kung anong itsura ng ama nila. Marahil ay labis na nabigla ang dalawa kaya niyakap niya ang mga anak ng mahigpit. Ang lalaki na yon ang ama ng mga anak mo? Tanong sa kanya ni Manang Maneth. Nakaupo siya ngayon sa sofa. Kaharap niya si Manang Maneth at narito rin si Aling Marge at ang isa pa nilang kapitbahay. Ang kambal ay hinayaan niya na muna makipaglaro sa ibang mga bata sa labas para malibang muna sila. Opo, siya pong ama nila, sagot niya. Aba, walang hiyari ng lalaki na yun ah. Matapos na kayong i-abandona noon, bigla-bigla na lang siyang lilitaw at babalik sa buhay niyo ng mga anak niyo? Sabi ni Aling Marge na mas gigil pa sa kanya. Para saan pang pagbabalik niya? Para muli niyang magulo ang payapaan yung buhay ng mga anak niyo? Nagbuntong hininga siya ng malalim. Kaya nga po eh. Nako, ang ibang mga lalaki nga naman talaga no? Matapos silang mag-iwan at manakit, bigla-bigla na lang silang babalik. At ini-expect nila na mapapatawad agad natin sila at makakalimutan natin kung anong nagawa nila. Sabi naman ni Manang Maneth, nagigil na din. Galing sa sariling experience nito ang mga sinasabi. Ano, balak mo bang tanggapin ulit ang lalaki na yon alang-alang sa mga anak niyo, LV? Tanong sa kanya ni Chabebang. Umiling si LV sabay buntong hininga ng malalim. Hindi ko rin po alam, Chang. Hindi ko na po alam kung anong dapat kong gawin. Galit ako sa kanya pero alam ko rin na kailangan siya ng mga anak namin. Kung ano man na maging pasya mo, pag-isipan mo munang mabuti dahil kapag nariyan na, mahirap nang ibalik. Huwag kang magpapadalos-dalos ng desisyon, lalo pat nakasalalay sa desisyon mong magiging kinabukasan ng mga anak mo. Payo sa kanya ni Manang Maneth. Basta kahit anong mangyari at kung kailangan mo ng tulong, nandito lang kami para sa'yo. Napangiti naman siya dahil sa sinabi nito. Maraming salamat po at lagi po kayong nariyan para tulungan kami ng mga anak ko. Naku, kayo pa ba? Parang anak ka na rin namin at saka parang apo na rin namin ng mga anak mo. Kung ang ibang tao ay halos isumpa ang kanilang kapitbahay, si LV naman ay labis-labis ang pasasalamat at binigyan siya ng mga kapitbahay na malaki ang pagmamalasakit sa kanila ng mga anak niya. Mom! Samantalang, sa mansyon ng mga Galvante naman ay punong-puno ng galit ang mukha ni Wade habang naglalakad siya papasok. What is it, son? Tanong ng ina ni Wade na nakaupo sa sofa kasama si Maurice at parehong umiinom ng tsaa ang dalawa. Nakita ko si LV.
Nakita ko mga anak namin. Bakit pinaniwala niyo ako na pinalaglag niya ang anak namin? Puno ng galit ang boses niya. What? You made me believe that she killed our child. Pero hindi. Binuhay niya ang mga anak namin. Tumayo ang kanyang ina na puno ng gulat ang mukha. Hindi anak. Ano ka ba? Ano bang sinasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Pinalaglag ng walang hiyang babaeng yon ng anak niyo. Nakita ko siya, Mom. Kasama niya mga anak namin. Ang laki-laki na nila. Kambal ang naging anak namin. Puno ng sakit ang boses ni Wade. At ang galit na kanyang nararamdaman ay nauwi sa luha. Ang laki ng mga anak namin. Ang mga anak ko. Kamukhang kamukha ko sila. Wade. Nilapitan siya ng kanyang ina, tsaka niyakap ng mahigpit. Gusto ni Wade na itulak palayo sa kanyang ina, ngunit wala na siyang lakas. Ang laki-laki na ng mga anak ko, Mom. Ang laki ng mga anak ko na inakala ko na hindi binigyan ng pagkakataon na masilayan ng mundong to. Ang ganda-ganda ng kanilang mga mata. Kapareho ng sakin. Ang kulay ng mga mata niya. Mas lalong dumami ang luha sa kanyang mga mata. Napalaki sila ng maayos ni Elfie. Lumaki ang mga anak ko na wala ako sa kanilang tabi. Kailangan nilang lumaki na hindi malang nila ako nakikilala. Anak, and it's all your fault, Mom. Lumayo siya sa kanyang ina. Nagliliyab sa galit ang mga mata niya habang nakatingin sa kanyang ina na dati punong-puno ng pagmamahal kung tingnan niya ito dahil ito ang nagpalaki sa kanya. Kasalanan niyo kung bakit kailangan lumaki ng mga anak ko nang wala ako sa tabi nila. Kung sana lang hindi niyo ako pinaniwala sa mga kasinungalingan niyo noon, eh di sana'y kasama kong anak ko at ang babaeng mahal ko. Itinanggi pa ng kanyang ina ang kasalanan na ginawa nito noon. Sinubukan pa ulit nito na bilugin ang ulo niya. Pero sadyang walang lihim ang hindi nabubunyag. At walang kasinungalingan ang mananatili hanggang dulo. Dahil nalaman niya ang lahat at sa huli ang totoo pa rin ang nanaig at hindi ang kasinungalingan. I am very sorry, Mr. Galvante. Noon kasi binayaran ako ng iyong ina para sabihin na pinalaglag ni Miss Mendoza ang anak ninyo. Nagtagis ang panga ni Wade dahil sa sinabi ng doktor na kaharap niya ngayon. Naikuyom niya rin ang kamao niya na nakapatong sa mesa nito dahil sa labis niyang galit. Magkano? Malabig niyang sabi sa doktor na nanginginig na ngayon sa takot. Magkanong ibinayad sa iyo ng aking ina para magsinungaling sa akin at paniwalain ako na pinalaglag niya ang anak namin? 3 milyon. 3 milyon ang ibinayad niya sa akin. Poof! Sa 3 milyon binaba mong dignidad mo. Sa maliit na halaga ng salapi. Nagawa mong paniwalain ako na hindi nabuhay ang mga anak ko. Gigil niyang tanong sa doktor na mas lalong nanginig sa takot sa kanya. 3 milyon lang, Dr. Nuevo. 3 milyon. Ngunit nagawa mong sirain ang buhay ko. Nagawa mo pang idamay ang mga anak ko. Patawarin mo ako, Mr. Galvante. Patawarin mo ako sa akin nagawa. Nadala lamang ako sa mga sinabi ng iyong ina noon kaya ako yung nagawa. Hindi ko naman sinasadya na sirain ang buhay mo at ng mga anak mo. Patawarin? Mapakla siyang natawa. Sa tingin mo ba talagang may kapatawaran pang nagawa mo sa amin, Dr. Nuevo? Nang dahil sa'yo, na walang tiwala ako sa mga tulad mo. Pinagkatiwalaan kita noon, Dok. Nagtiwala ako sa'yo. Pero sinira mo ang tiwala kong yun. Wala kang kwentang, Doktor. Wade, I will make sure na pagbabayaran mong ginawa mo sa amin. I will make sure na hindi lamang lisensya mong mawawala sa'yo, Doktor. Anta niya sa doktor na tuluyan ng naluha habang patuloy na pagmamakaawa sa kanya. Sa mga sandaling yon, nasabi ni Wade sa kanyang sarili na kahit kailan ay hindi niya patatawarin ang mga tao na siyang dahilan kaya nalayo siya sa mga anak niya. Kung kaya ay tinutuon niya rin ang banta niya sa doktor.
Pinatanggalan niya ito ng lisensya at agad din na sinampahan ng kaso. Gusto niya rin sanang kasuhan ng sariling ina dahil sa ginawa nito, subalit may sakit ito sa puso. Anumang sandali ay maaari itong atakihin ng sakit at ayaw niya namang mangyari iyon. Sa kabila ng lahat ng mga ginagawa nito sa kanya, ina niya pa rin ito. Wala na sa kanyang ama dahil bata pa lamang noong namatay ito, kaya ayaw niya na maging ang kanyang ina ay mawala rin sa kanya. Ngunit hindi nawala ang galit sa kanyang ina. Hindi na siya umuwi sa bahay nila. Bumili na siya ng sarili niyang bahay at doon na siya, at kung papayag si LV ay doon niya rin na rin ito patitirahin at ang mga anak nila. Ano na naman na ginagawa mo dito, Wade? Galit na tanong ni LV nung bumisita na naman si Wade sa bahay nila. Naglalaba siya. Puno ng bula ang kanyang kamay at ang mga bula na rin na nakadikit sa kanyang mukha. Matalim ang tingin niya kay Wade. Nandito ako para makita ang mga anak natin, sagot ni Wade. Mga anak natin? Mapakla namang tumawa si LV. Wala kang anak, Wade. Hindi mo sila mga anak dahil hindi ka naman naging ama sa kanila. Hindi ka nagpakaama sa kanila, kaya tumigil ka na. LV, huwag mo namang ipagkait sa akin ang pagkakataon na makasama ko mga anak natin. Kailangan ko sila, LV. Kailangan ko kayo. At gusto ko makabawi sa mga anak natin. Sa inyong tatlo. Sa lahat-lahat ng mga naging pagkukulang ko sa inyo noon. Nagsusumamo ang boses nito. Mas lalong tumalim ang tingin niya kay Wade. Napakakapal naman kasi ng mukha nito para sabihin yon. As if naman papayag siya na bumawi ito sa kanila. No, hindi yon mangyayari. Tumayo na siya at nananatili ang masama niyang tingin kay Wade. Umalis ka na, Wade. Hindi mo kailangan bumawi sa amin ng mga anak ko. Dahil hindi namin yan kailangan. At kahit na anong galing sa'yo ay hindi namin kailangan. Naiintindihan mo ba yon? Sa halip na umalis ay inabot pa nga ni Wade ang kamay niya at nagsusumamo pa rin ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Alam kong malaking pagkakamali ko sa inyo noon. Alam ko na naging tanga ko. At nang dahil doon ay napabayaan ko kayo. And I'm really sorry, LV. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa ko. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nasabi ko sa iyo noon. Patawarin mo ako kung napabayaan ko kayo. At mas pinili kong paniwalaan ang kasinungalingan ng aking ina. I'm really sorry, LV. Tuluyan na rin bumagsak ang luha sa mga mata nito. Ngunit nananatili siyang matigas. Hindi niya pa kaya na maibigay dito ang kapatawaran na gusto nito. Hindi niya pa ito kayang patawarin matapos ang lahat ng pait, sakit at dalamhati na idinulot nito sa kanya. Sa kanila ng mga anak nila. Umalis ka na lang, Wade. Pagod niyang sabi. Hindi kita mapapatawad. Hindi ko mapapatawad ang ginawa niyo sa akin ng iyong ina at ng kabit mo, kaya umalis ka na. At huwag ka na ulit magpapakita sa akin dahil nagsasayang ka lang ng oras mo dito. Sa halip na umalis at sundin kung ano ang sinabi niya, mahigpit siyang niyakap ni Wade. Sinubukan niya itong itulak palayo sa kanya, ngunit animoy na ubos ang lakas niya. Hindi niya ito maitulak palayo. O marahil masyado lang mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Babawi ako sa inyo. Babawi ako sa inyo ng mga anak natin. Hayaan mo lang ako na makabawi sa pagkukulang ko sa inyo. Parang awa mo na. Hayaan mo ako makabawi sa inyo. Pagmamakaawa ni Wade, ngunit patuloy niya itong itinulak palayo sa kanya. Nang mga sandaling yon ay puro galit at pagkamunghi na lamang ang bumalot sa puso niya. Tila ba nawala ng mga alaala niya na kahit papaano ay minahal niya rin ito dahil sa mga punto na yon ay galit na lamang ang tangi niyang nararamdaman para dito. Mama! Dumating ang kambal at nakita sila. Yakap-yakap pa rin siya ni Wade at ang kambal ay puno ng pagtataka at gulat ang mga mukha. Sino po siya, Mama? Dahan-dahan na lumayo sa kanya si Wade at saka humarap sa kanilang mga anak. Gusto ni LV na ilayo ang mga bata kay Wade, ngunit alam niya na wala rin siyang magagawa. Kahit pag gustuhin niya man na ilayo ang mga bata, wala na silang magiging takas, lalo pa ngayon na magkaharap na ang mag-ama. Mga anak, nabasag ang boses ni Wade at kitang-kita niya kung paanong bumagsak ang balikat nito. Mga anak ko.
Anak? Basag din ang boses ni Suho. Naluha na rin si Kowa at napahawak sa kamay ng kakambal. Malaki naman ang mga hakbang na lumapit si Wade sa mga anak. Niyakap ang dalawa ng sobrang higpit. Kayo po bang ama namin? Umiiyak na tanong ni Suho bago sumulyap sa kanya. Kinagad ni LV ang ibaba niyang labi at saka marahan siyang tumango sa mga anak bilang sagot sa mga nagtatanong nila na tingin. Oo, ako ang inyong ama. Sagot ni Wade. Mga anak ko kayo. Pero, paano pong ikaw ang naging ama namin? Nagugulahang tanong ni Suho. Kumalas naman sa yakap si Wade at saka tumingin sa mga mata ng anak. Nalayo kayo sa akin ng mahabang panahon, kaya hindi tayo nagkasama. Kasalanan ko kung bakit nalayo kayo ng mama niyo sa akin. Naging emosyonal ang tagpo ng mag-aama. Patuloy sila sa pag-iyak at halos hindi na rin makahinga. Hindi makapaniwala ang dalawa na ngayon ay kasama na nila ang kanilang ama. Noong una ay halos hindi pa nila matanggap, ngunit sa huli ay niyakap din nila ng sobrang higpit ang kanilang ama. Si Kowa na hindi naman noon iyakin na talagang bumaha ang luha at halos ayaw ng malayo sa ama. Ikaw palang ama ng mga bata, sabi ni Manang Maneth kay Wade na napatango. Opo, ako nga po, sagot ni Wade. Ano naman ang balak mong gawin at bigla kang bumalik sa buhay na mag-iina mo? Seryosong tanong ni Manang Maneth. Nang mahatid si Manang Maneth ng niluto nitong ulam para kanina ng mga anak niya, nagkataon din na naabutan nito si Wade na nasa kanila. At dahil nga overprotective si Manang Maneth pagdating sa kanila ng mga anak niya, ay kinausap nito ng masinsinan si Wade. Sa totoo lang, sa katauhan ni Manang Maneth, pakiramdam ni LV ay meron pa siyang ina. Bata pa lamang siya ay iniwan na siya ng kanyang ina sa lolo at lola niya para sumama sa isang lalaki na pinakasalan nito at sa Amerika na namuhay. Kaya naman sa lolo at lola siya lumaki. Hindi niya naranasan kung paano ang alagaan ng kanyang sariling ina. At sa ginagawa ni Manang Maneth ay nagiinit ang puso niya. Para kasi sariling anak ang trato nito sa kanya, lalo na sa pagiging overprotective nito. Gusto ko pong makabawi sa kanila at sa lahat ng pagkukulang ko. Tapat na sagot ni Wade. Makabawi? Matapos ang ilang taon ngayon mo lang naisip na bumawi sa pamilya mo? Seryoso pa rin na sabi ni Manang Maneth. Alam mo ba kung gaano silang naghirap dahil pinabayaan mo sila? Alam mo bang hirap na pinagdaanan nila at ang lahat ng sakripisyo na ginawa ni LV? Wala kang alam, diba? Napayuko si Wade. Tila nahihiya na wala malang itong alam sa mga nangyayari sa kanila. Wala po akong ideya dahil malayo ako sa kanila at hindi ko nasaksihan ang lahat ng mga paghihirap nila. Ngunit, nakahanda pa akong bumawi sa kanila. Ngayon na alam ko na ang hirap nila, gusto ko pong makabawi. Gusto ko makabawi sa kanila ng mga anak namin. At handa rin po ako na gawin ang lahat para lang makuha akong kapatawaran ni LV. Nakahanda kang gawin ang lahat? Naninigurado pa rin na tanong ni Manang Maneth. Tumangutango si Wade. Opo. Nagbuntong hininga si Manang Maneth at saka sumulyap sa kanya. Nananatili lamang na tikom ang bibig niya habang nasa tabi niya ang kambal niyang anak. Alam mo, iho, alam ko na wala akong karapatan na sabihin to sa'yo. Dahil hindi naman ako kaano-ano ni LV at ang mga anak ninyo. Isa lang ako nagmamalasakit na kapitbahay na ang tingin sa kanila ay para ko na ring anak at mga apo. Pero sana lang ay totoo ang mga sinasabi mo ngayon. Sana lang ay gusto mo lang talaga makabawi sa kanila. Hindi yung bigla ka na lang ulit maglalaho sa buhay nila kapag nagsawa ka na. Dahil sinasabi ko sa iyo, iho, higit na mas masakit para sa mga anak kung sakali man na umalis ka. Mas tagos sa kanilang buto ang pangalawa mong pag-iwan sa kanila. Tumango naman si Wade. Naiintindihan ko po ang punto ninyo, ma'am. Malaki rin pong pasasalamat ko na itinuturing nyo na anak at apo ang mag-iina ko dahil po sa inyo at sa kabaitan ninyo ay nagkaroon sila ng kakampi at kasangga. Huwag po kayo mag-alala. Hindi na po ako aalis sa tabi ng mga anak ko. Hindi ko na po ulit sila iiwan at gagawin kong lahat para makabawi ako sa kanila.
Napatango-tango si Manang Maneth at sabay na napasulyap ulit sa kanya. Tulad nga ng ipinangako sa kanila ni Wade, ginawa nito ang lahat para makabawi lalo na sa mga anak nila. Halos araw-araw nitong dinadalaw ang mga anak nila ngunit hindi niya ito pinapansin. At pilit pa rin niya itong pinagtulakan palayo sa buhay nila hanggang sa napagod na lamang siya dahil kahit anong gawin niya ay hindi pa rin umalis si Wade sa buhay nila. Kahit anong gawin niya ay talagang porsigido ito na makuha ang kapatawaran niya. LV, nililigawan ka ba ulit ng ama ng mga anak mo? Tanong kay LV ng mga kapitbahay nila na nakatambay ngayon sa tindahan ni Manang Maneth. Ay, hindi po, Chong. Tugon niya at inabot kay Manang Maneth ang 100 na bayad niya sa binili niyang kalahating kilo ng asukal na gagamitin niyang pagluto ng turon na request sa kanya ng mga anak niya kanina. Aba, bakit naman hindi? Halos araw-araw na siyang bumibisita riyan sa inyo. Binibisita niya lang po ang mga anak namin. Sagot niya naman. Sus, pasasaan ba't manliligaw din ulit yan sa'yo? Tudyo naman ni Aling Marge. Pasalamat na lang talaga at gwapo yung ama ng mga anak mo. Mabilis lang na mapatawad. Naku, sira ulo ka talaga, Marge. Sabi naman ni Manang Maneth na nasa loob ng tindahan nito. Porket gwapo ay mabilis lang mapatawad. Nako, hindi madaling kalimutan ang ginawa niyang pang-iwan sa mag-iina niya, no? Ilang taon naghirap si LV para lang maitaguyod ang mga anak nila tapos sobrang yaman naman pala niya. Alam ko naman yon, Maneth. Sabi ni Aling Marge. Binibiro ko lang tong si LV. Malay mo naman 'di ba may chance pa silang dalawa para mabuo ulit ang pamilya nila. Si LV lang makakapag-desisyon yan kung gusto niya pa ba na makipagbalikan sa ama ng mga anak niya. Sabi naman ni Manang Maneth. Kung ano man ang magiging desisyon niya, edi suportahan na lang din natin. Tama naman si Maneth. Tsaka syempre naman susuportahan natin yung si LV sa desisyon niya. Kumpara naman sa ikabubuti ng mga anak niya, 'di ba? Napangiti na lamang si LV sa mga sinasabi ng kapitbahay niyang tambay. Kahit na mga tambay at chismosa sila sa kanilang lugar, ay napapagaan pa rin ng mga ito ang loob niya, lalo na sa oras ng problema. Isa rin yun sa kagandahan sa kanila. Hindi lamang stress ang nakukuha niya. Mama, nandito na po si Papa. Saktong tapos na siyang magluto ng turon nang marinig niyang boses ng anak na masayang-masayang sinabi na dumating na ang ama. Papa! Bigla namang nabitawan ni LV ang hawak niya na baso nang may marinig siyang boses. Para siyang kinidlatan at nahanap niya na lang ang sarili na nasa salas na. Pareho silang gulat na gulat ni Wade habang nakatingin kay Kowa na nakatingin sa ama. Kowa! Nagsasalita ka na! Masayang sabi pa ni Suho at niyakap ang kakambal. Nilapitan ni LV ang anak. Ikaw ba talagang narinig ko na nagsalita, Kowa? Tiningala siya nito at ngiti lamang ang naging sagot nito sa kanya. Ngayong araw ang appointment nila sa magiging doktor ni Kowa. Nagpagpasya na kasi nila na ipatingin si Kowa sa specialist dahil hindi pa rin ito nakakapagsalita sa edad na 7 taong gulang. Iyon pa lamang ang kauna-unahang beses na narinig ni LV ang boses ng anak. Sa labis na tuwa ay naiiyak na siya ngayon. Lumapit din sa harapan nila si Wade na makabawi ito sa gulat. Yumuko ito sa harap ni Kowa. Anak, pwede mo bang sabihin ulit kung anong sinabi mo kanina? Gusto kasi namin ng mama mo na marinig ang boses mo. Pwede ba yon? Pakiusap ni Wade sa anak. Kumurap-kurap naman si Kowa. Papa? Tuluyan ang bumagsak ang luha sa mga mata niya at natakpan niya rin ng kamay ang bibig niya dahil sa labis na saya sa narinig. Sa wakas, nakakapagsalita na rin si Kowa. Pakiramdam ngayon ni LV ay nakalutang siya sa hangin. Hindi niya lubos akalain na naririnig niya na ang boses ng anak. That's right, baby. Maluha-luha na rin si Wade. Binuhat nito ang anak na nagtataka kung bakit naiiyak ang ama. Masaya kami na marinig ang una mong salita, anak. Sobrang saya ng pakiramdam namin. Ngumiti lamang si Kowa sa anak. Wala na ulit itong sinabi ngunit masaya pa rin sila. Ang galing! Naririnig ko ng unang salita mo, Kowa. Masaya ako na marinig ang boses mo. Masayang-masayang sabi naman ni Soho sa kambal. Ngumiti naman si Kowa. Suho? Nauutal pa na sambit nito sa pangalan ni Suho na natulala na lang ulit.
Ganon din si LV kaya hanggang sa bumaling sa kanya si Koa, tsaka matamis na ngumiti ay nakatulala lamang siya. Mama? Habang nasa loob sila ng sasakyan ni Wade patungo sa ospital kung saan nila ipapatingin si Koa, ay halos hindi pa rin sila makapaniwala. Lalo na si LV na sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig niya na tinawag siyang mama ng kanyang anak. At his age, his speech is restricted to a few words like papa, mama, or his brother's name, which is very unusual lalo na't 7 years old na siya. At kadalasan sa mga 7 years old ay madaldal na. Pero possible rin na mangyari ang ganitong based sa paliwanag na sa kanila ng doktor na tumingin sa lagay ng anak nila. This points to a developmental delay in language acquisition, which can sometimes occur without an underlying medical condition. Wala naman pong sakit ang anak namin na kailangan namin ipag-alala, Doc? Tanong ni Wade. No, wala siyang sakit. You don't need to worry about his health because he is safe and healthy. I've conducted extensive tests to ensure this. He is simply experiencing a delay in language acquisition. However, consistent and interactive communication with him can greatly facilitate his ability to acquire new language skills. Nakangiti pa rin na sabi ng doktor kaya animoy nabunutan ng tinik sa dibdib si LV. Sa katunayan, may ilang mga bata na rin kaming na-encounter na tulad ng kondisyon sa anak ninyo. But after a year, natuto rin sila sa pagsasalita. At ang iba nga sa kanila ay sobrang madaldal na rin ngayon. 10 to 15% of children experience this type of developmental language delay. But with proper support and engagement, they can still learn and improve their language skills over time. Kung kaya parehong may ngiti sa kanilang mga labi na umalis sila sa klinik, kung saan nila pinatingin si Koa. Ang payo sa kanila ng doktor ay mag-hire sila ng speech therapist para kay Koa at agad namang tinawag ni Wade ang secretary para maghanap ng magaling na speech therapist para kay Koa. Gusto niyo bang mag-Jollibee tayo? Tanong ni Wade sa kambal na nasa backseat at masayang naglalaro ng toy car na binili sa kanila ng ama. Wow, Jollibee po! Masaya na sabi ni Soho. Bang si Koa naman ay tumangu-tangu lamang. Nilingon ni Wade ang mga anak. Punta tayo sa Jollibee ngayon. Pero magpaalam muna kayo sa mami niyo kung papayag siya, ha? Si LV na nasa passenger seat ay nakatingin sa labas ng bintana at bigla namang napatingin kay Wade dahil sa sinabi nito sa mga anak nila. Mama, pwede po ba tayo mag-Jollibee? Tanong ni Soho sa kanya. Lihim niya na lang na sinamaan ng tingin si Wade na napangisi-ngisi dahil alam na hindi siya makakatanggi lalo pa ngayon na ang anak na nila ang nagtanong sa kanya. Nilingon niya ang mga anak sa backseat at saka ngumiti siya. Oo naman anak, pwede naman tayo mag-Jollibee ngayon. Nagbuni ang dalawa sa pagpapayag niya. At alam din ni LV na hindi lamang ang mga anak nila ang natutuwa ngayon kundi maging si Wade din sa driver's seat. Kitang-kita niya kasi ang pagpigil nito ng ngiti. Tulad nga ng sinabi ni Wade sa mga anak, sa Jollibee na ang diretsyon nila. Ito na rin ang naghanap ng seat para sa kanila tsaka sinabihan na rin na maupo na lang sila dahil ito na ang mag-order. Matapos nitong maitanong kung ano ang gusto nila. Mama, pwede po ba namin lapitan si Papa? Tanong ni Soho. Oo naman, sagot niya. Kaagad na tumayo ang kambal at lumapit sa ama. Hawak kamay pa ang dalawa at dahil nga sa sobrang cute nilang tignan ay agaw atensyon ng dalawa. Hindi naman namalayan ni LV na napangiti na rin pala siya habang nakatingin sa mag-ama niya, lalo na nung buhati ni Wade ang kambal at hinayaan na magturo kung ano ang gusto nila. Pinapangarap niya lang ang ganito noon para sa mga anak nila. Gusto niyang maranasan din ng mga anak niya kung paano ang alagaan at mahalin ang isang ama. Sa tuwing may nakikita siya noon na mag-ama na masaya, nasasaktan siya para sa mga anak niya dahil alam ni LV na kahit hindi man sabihin sa kanya ng kambal, ay alam niya na gusto rin nilang maranasan kung paanong mahalin at alagaan ng isang ama. At ngayon ang pangarap niya na iyon para sa kanyang anak ay natutupad na. Kitang-kita sa mga mata ng kambal kung gaano silang kasaya ngayon. Siguro nga isa rin sa mga nakikita niya na dahilan kung paanong natuto si Koa na magsalita ay dahil din sa saya na kasama na nito ngayon ng ama. Ang cute naman ng mag-ama na yun, no? Mula sa kabilang table ay rinig niyang usapan ng dalawang babae na sa tingin niya ay magkaibigan. Nakatingin ang dalawa sa mag-ama niya na nakapila pa rin dahil may dalawa pang nag-o-order. Oo nga akala ko nga celebrity sila kanina.
Ang lakas ng dating ng ama nila, parang artista. Napakagwapo. Plus ang tangkad at mukhang mabango rin. Cute-cute din ang mga mata. Magkamukhang magkamukha sila. Kambal siguro. Sabi naman ng isa. Oo nga, nasan kaya ang kanilang ina? Noong ginuso siya ng isang babae, napayuko siya para maiwasan ang tingin ng dalawa. Nagkunwari na lang siyang abala kahit na wala naman talaga siyang ginagawa. Siyang ina ng kambal? Tila hindi makapaniwala na tanong ng isang babae. Pabulong ang pagkakatanong nito ngunit rinig na rinig niya pa rin. Oo, siya yun. Narinig kong tinawag siya na mama ng kambal kanina eh. Aba, maganda naman pala talaga ang nanay. Mukha rin siyang artista pero bakit naman ganyan ang outfit niya? Parang tuloy lang siyang yaya ng kambal. Bulong naman ng isa. Baka gusto niya lang ng tita outfit. Tsaka bagay naman sa kanya eh. Mas lalo nga lang napatunayan na maganda talaga siya. At hindi lang dala ng suot niya ang ganda niya kasi kahit ganyan lang suot niya, maganda pa rin siya, oh. Lihim niyang sinuri ang sariling suot. Maganda naman ang suot niya ngayon, ha. Blouse, tsaka pants. Nakapusod lang din ang buhok niya. Ganito talagang madalas na suotan niya. Napaka-judgmental naman ng magkaibigan na yun na suot niya porket ang gaganda ba ng mga suot nila. Mama, nakapag-order na po si Papa. Masayang sabi ni Soho habang tumatakbo palapit sa kanya. Si Koa naman ay buhat-buhat pa rin ang ama na naglalakad na palapit. Isang araw ay malakas ang ulan at mukhang may bagyo nung bumisita sa bahay nila si Wade. Actually, halos araw-araw naman itong nandito sa bahay nila. Nakulang na nga lang ay dito na rin tumira sa kanila. Kapag nandito naman ay halos ayaw na ring umuwi. Minsan nga kahit nahalatang pagod sa trabaho, hindi muna ito umuuwi, diretso sa bahay nito para makapagpahinga, sa halip ay diretso ito sa bahay nila para makita at makalaro ang mga anak. Kapag bumibisita ito ay may dala lagi itong pasalubong sa kanila. Mapapagkain, damit at laruan para sa mga anak, name it. Lahat ng yon ay ibinigay ni Wade sa mga anak nila. Maging sa kanya ay lagi rin niya itong dala. Bulaklak, damit at kung ano-ano pa na kahit ayaw niyang tagapin ay basta lang nitong iniiwan sa bahay nila. Paulit-ulit din itong humihingi ng tawad sa kanya. Pero hanggang ngayon ay hindi niya pa rin mahanap sa puso niya ang mapatawad ito. Oo, aaminin niya na masaya naman siya na nagpakaama ito sa kanilang mga anak. Masaya rin siya na ginagawa ni Wade ang lahat para makabawi sa lahat ng mga pagkukulang nito sa kambal. Tanggap niya rin na ito ang naging ama sa mga anak niya, ngunit hindi niya pa talaga mahanap sa puso niya ang kapatawaran. Siguro dahil yun sa hanggang ngayon ay pinapanatili niya pa rin na sarado ang puso niya. Madalas niya pa rin na pinagtulakan palayo sa kanila si Wade pero ngayong araw ay hindi niya na ito maitutulak palayo. Tulog na ang kambal dahil malalim na rin ang gabi. Pero nasa bahay pa rin nila si Wade. Nasa labas lang. May tumawag kasi dito kanina kaya lumabas muna ito ng kwarto at siya nang nagpatulog sa kambal. Tagal naman tumila ng ulan, sabi ni Elvie sa sarili habang nakatingin sa labas ng bintana. Nakasarang kortina pero nakikita niya pa rin ang bawat pagguhit ng kidlat sa kalangitan. Malakas pa rin ang buhos ng ulan sa labis na sinasabayan pa ng malakas na hangin kung kaya hindi pa rin niya mapauwi si Wade kahit gustong-gusto niya na itong mapaalis sa bahay nila dahil ayaw na ayaw niya. Bago lumabas ng kwarto ay sinigurado niya muna na mahimbing ang tulog ng kambal at maayos ang kumot nila para hindi sila lamigin. Pumunta siya sa kusina at nakita niya si Wade na sakto naman nakakababa lang ng cellphone na hawak. Tapos na makipag-usap sa kung kanino man. Lumingon ito sa kanya at bahagyang natulala. Marahil ay dahil sa suot niya ngayon. Bago kasi siya lumabas ay nagpalit muna siya ng damit. At isinuot niya ang bigay nito na dress na sobrang bumagay naman sa kanya. Natutulog na bang mga bata? Tanong ni Wade. Naglakad siya palapit. Oo. Pasensya ka na kung hindi kita natulungan na patulugin sila. Tumawag kasi ang sekretary ko. Paliwanag nito. Ayos lang. Sanay naman ako na ako lang lagi nag-aasikaso sa kambal. May pait sa tono ng boses ni LV. Kaya naglaho ang ngiti ni Wade at malungkot na ito na patango-tango. Malakas pa rin ang ulan sa labas. Hindi ka pa pwedeng umuwi. Baka kung ano pang mangyari sa'yo sa daan. Ako pang masisi. Tumango-tango ito. Thank you. Hindi siya sumagot at akmang tatalikod na para bumalik sa kwarto nila nang muling magsalita si Wade. Can I talk to you?
Nag-aalangan man ay tumango siya. Naupo sila sa sofa at hinintay niya kung anong sasabihin sa kanya ni Wade. My mom, I already talked to her. And she admitted na nagsinungaling siya sa akin. At nagbayad siya ng malaking halaga sa doktor para sabihin sa akin na pinalaglag mo ang anak natin noon. May pag-aalangan sa tono ng boses ni Wade. Batid ni LV na mahirap din para kay Wade na matanggap yon. Lalo pat sariling ina nito ang may gawa ng ikinakasakit ang damdamin nito ngayon. Nakausap ko rin ng doktor na binayaran ni Mom. Inamin niya sa akin ang pagkakamali niya. Matapos ko malaman ng totoo, agad ako nagsampa ng kaso sa doktor na yon at tuluyan na rin na natanggal ang lisensya niya. And as for my mom, hindi ko siya pwedeng ipakulong dahil may malubhasang sakit na pinagdadaanan. But I will make sure na pagsisisihan niya rin ang nagawa niya noon. I'm telling you this dahil ayokong isipin mo na binabaliwala akong lahat ng mga nangyari noon na siyang naging dahilan kaya nalayo kayong mga anak natin sa akin. Hindi siya kumibo. Ngunit aaminin ni LV, masaya siya na napanagot na ang mga nasa likod kung bakit nahihirapan sila ng mga anak niya. And as for cheating, nagbitaw ng malalim na buntong hininga si Wade. I also found out the truth. Pinaniwala lang din ako ng aking ina na niloko mo ko at sumama ka sa ibang lalaki. Kaya ka biglang naglaho nun at kaya mo pinalaglag ang mga anak natin. That's why I was very mad. Akala ko totoo ang lahat ng mga sinabi niya sa akin noon dahil may mga pruweba pa siyang pinakita sa akin. Ngunit nalaman ko mula rin mismo sa kanya na ang lahat ng yon ay pawang mga kasinungalingan na gawa-gawa niya lang din. Ginawa niya akong tanga at paniniwala sa mga kasinungalingan niya. Puno ng betrayal ang tono ng boses ni Wade. Ang mga mata nito ay kumikinang na rin dahil sa luha na nagbabadyang tumulo. Hindi rin totoo na niloko kita. Walang kahit anong namamagitan sa amin ni Maurice noon. She's just close to my mom dahil inaanak siya ni mommy pero walang kahit na anong namamagitan sa amin noon. Yes, she admitted that she likes me. At sinabi ko rin to sa'yo noon na umamin siya sa akin. And I rejected her many times. Alam ng Diyos kung gaano kitang kamahal, LV. Mahal na mahal kita. Hanggang ngayon na ikaw pa rin ang nag-iisang babae na mahal ko. Kaya hindi ko kayang lokohin ka. Hindi ko magagawa na lokohin ka at ipagpalit ka dahil ikaw lang ang babaeng minahal ko ng higit pa sa pagmamahal na kaya kong ibigay sa aking sarili. Tuluyan na rin bumagsak ang mainit na luha mula sa kanyang mga mata at umagos ito pababa sa pisngi niya. Inabot ni Wade ang kanyang kamay at puno ng emosyon ng mata na tumingin ng diretso sa mga mata niya. Mahal na mahal pa rin kita, LV. Sa kabila ng lahat ay nananatili na ikaw pa rin ang nag-iisang babae na laman ng puso ko. Ikaw lang ang mahal ko. At alam kong mahirap rin para sa'yo na patawarin ako pero pinapangako ko na gagawin kong lahat hanggang sa makuha ko muli ang kapatawaran mo. Hindi ako magsasawa. At kahit gaano pa katagal ay handa akong hintayin para lamang mapatawad mo ko. At iyon ang ginawa ni Wade. Lahat ng paraan ay ginawa nito para mapatawad niya ito at bigyan ng isa pang pagkakataon. Kahit anong klase pa ng pagpapahirap, ang ginawa niya dito ay ginagawa pa rin ito para lang sa kanya. Minsan niya nga itong pinag-igib ng sobrang daming tubig mula sa isang balon kahit pa may tubig naman sa gripo. Sa sobrang dami ng tubig na pinaigib niya ay inabot ito ng gabi. Kahit pa sobrang aga nito na nagsimulang mag-igib. Hindi niya hinayaan na tulungan ito ng mga tauhan nito na halatang naaawa na rin para sa kanilang boss. Naikwento rin sa kanya ni Penny na sobrang laki raw na naging pagbabago sa ugali ng boss nila. Kung noon daw kasi ay napakaiksi lamang ng pasensya nito, ngayon ay sobrang bait na at marunong na rin mag-appreciate ng mga empleyado. Siguro malaking tulong para kay Wade na malaman na isa na itong ama para naman bumait kahit saglit. Pero sa kabila ng mga ginawa ni Wade ay hindi niya pa rin ito pinapatawad. Oo, aaminin naman ni LV na dahil sa mga effort ni Wade ay unti-unti na ulit na lumalambot ang puso niya. Pero hindi niya pa rin ito pinapatawad. Siguro dahil na rin sa nag-i-enjoy pa siya na makita itong nahihirapan para lamang ma-earn ng tiwala at pagpapatawad niya. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni LV sa mata ng babae na nasa harap niya ngayon. Ang ina ni Wade.
Kanina ay bigla na lamang itong kumatok sa pinto ng bahay niya. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito ngayon dito sa pamamahay niya. Sa totoo lang ay hinanda niya na rin talagang kanyang sarili sa malulutong na sampal at masasakit na mga salita na maririnig niya mula dito dahil bumalik ulit siya sa buhay ng anak nito dahil una pa lang ay ayaw na talaga nito sa kanya dahil sa mahirap lang daw siya at hindi siya nababagay para sa anak nito. Subalit, sa halip na gawin nito kung anong iniisip niya, hinawakan nito ang kamay niya at bigla na lang nalumuhod sa harapan niya. Ano ginagawa mo? Gulat niyang tanong. Nandito ako para humingi ng tawad sa iyo. Sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo noon. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan na nagawa ko sa iyo noon, LV. Hindi naman agad nakapag-react si LV dahil sa gulat. Hindi niya inaasahan na hihingi ito ng tawad sa kanya ngayon. Sa labis sa gulat, animoy na estatwa siya sa kanyang kinatatayuan at hindi lang makapaniwala na nakatingin sa ina ni Wade. Alam kong sobrang laki ng kasalanan ko sa iyo noon. Alam kong walang kapatawaran ang nagawa ko sa inyo, ng anak ko at apo ko, pero sana'y mapagawa mo pa rin ako mapatawad, LV. Maniwala ka, labis kong pinagsisisihan ang mga nagawa ko sa iyo noon. Ngayon ko lang napagtanto na nang dahil sa ginawa ko noon ay nagalit sa akin ng aking nag-iisang anak at hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makasama ang mga apo ko. Hinihingi ko ng tawad ang lahat ng mga nagawa ko sa iyo noon. Sana'y mapatawad mo pa ako. Nakakaawang itsura nito habang nakaluhod sa harapan niya, na malapit na sanang tuluyang lumambot ang puso niya, ngunit ang lahat ng ginawa at sinabi nito sa kanya noon ay biglang bumalik sa isipan niya. At sa labis sa galit na nadama, inagaw niya ang kamay niya na hawak nito at puno ng galit habang nakatingin siya dito. Umalis ka na. Hindi ko kailangan na paghingi mo sa akin ng kapatawaran. At huwag ka na ring umasa na matatapos ang lahat ng mga nagawa mo noon ay magagawa pa rin kitang patawarin. Sa panaginip mo na lang mangyayari yan. Marahas ang tono ng boses niya, kaya mas lalong naiyak si Mrs. Galvante at paulit-ulit pa rin na humihingi ng tawad sa kanya. Mama, sino po yan? Tanong ni Soho na kakauwi lamang mula sa paglalaro kasamang kakambal na pawis na pawis. Nilingon ni Mrs. Galvante ang mga apo. Mga apo ko? Tama nga si Wade, ang lalaki niyo na. At mas lalong abot langit ang pagsisisi at sakit na naramdaman ni Mrs. Galvante nang makaharap sa mga apo na nadamay sa kasamaan ng ugali niya noon. Kung kaya'y nangako si Mrs. Galvante na gagawin ang lahat para makabawi sa lahat at makuha ang kapatawaran nilang dalawa ni Wade. Si Wade naman ay hindi na rin kinakausap ang ina. Kahit anong gawin ng ina nito ay hindi ito kinakausap ni Wade. Marahil iyon ang paraan ni Wade para mapagbayad ang ina sa lahat ng mga nagawa nito noon. After all, wala na sigurong masasakit pa sa pakiramdam ng isang ina kinamumuhian ng sarili nitong anak. Parehong hindi sumuko ang mag-ina sa paghingi ng tawad sa kanya. Hanggang sa huli ay napagod din si LV na magalit. Isang taon niya rin silang pinagtulakan palayo sa buhay niya, sa buhay nila ng mga anak niya. At nakakapagod din pala. Nakakapagod din pala ang magalit na lang. Napagod siya na lagi na lang galit ang nagahari sa puso niya at ginusto niya nang maging masaya na lang kasama ang mga anak niya. At ang lalaking kahit ilang taon ang lumipas ay nananatili pa rin na mahal niya. Kung kaya hinayaan niya ang sarili na maging masaya at pinatawad niya mag-ina. Pinatawad niya si Wade sa lahat ng mga pagkakamali nito at ang ina nito na kahit pa kung tutuusin ay walang kapatawaran ang ginawa nito sa kanila. At wala siyang kahit anong pinagsisisihan sa desisyon niya na patawarin sila. Nang sandaling ginawa niya iyon, doon niya naranasan ang labis na kaligayahan dahil tama nga sila. Hindi mo mararanasan na magiging masaya ng lubusan kung may galit pa rin ang nananaig sa puso mo. Binigyan niya rin ng isa pang pagkakataon si Wade dahil after all, gusto niya rin na mabuo ang pamilya nila para sa kanilang mga anak. At dahil na rin sa ilang beses niya mang itanggi, mahal na mahal niya pa rin ito at si Wade pa rin ang nag-iisang lalaki na gusto niya makasama habang buhay. Today, standing in front of the aisle and under the watchful eyes of God, surrounded by the people we both love and who have played a significant role in our lives, I made a solemn vow
I vow to love you unconditionally, cherish you deeply, protect you fiercely, and care for you tenderly. I pledge to stand by your side, not just today, but every day, as we journey through life together. With this vow, I commit myself to you and to our children, promising to be there for all of you until my very last breath. I love you so much, LV Galvante. I have loved you all my life. Iyon ang ipinangako ni Wade sa kanya sa araw ng kasal nilang dalawa. Ngumiti naman si LV sa asawa habang patuloy sa pag-agos ang mainit na luha sa kanyang mga mata. Sa harap ng altar at mga taong mahalaga sa kanila ay sinabi niya rin kung ano ang vow niya para sa asawa. Natapos siya ng halos hirap na makahinga dahil sa labis na kakaiyak. I love you so much, Wade Galvante. I love you today, tomorrow, and I will love you until my very last breath. You may now kiss the bride. At ang sandaling sabihin niya ng pare, sinakop ni Wade ang kanyang mga labi, kalakip ang pangako na mamahalin nila ang isa't isa hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!